Kung sinabi sa iyo na may X-shaped tuhod ka, malalang valgus, o osteoarthritis sa tuhod, mariin kong inirerekomenda na panoorin mo ang video na ito. Hanggang dulo, bubuksan ko ang iyong isipan tungkol sa mga kalamnan at bahaging dapat palakasin para maprotektahan at mapanatiling malusog ang iyong mga tuhod sa matagal na panahon. Isang maikling paliwanag tungkol sa valgus. Ang nangyayari dito, ito ang kanang binti, ay ang tuhod ay bumabagsak papaloob. Pero kung ilalagay natin ang dalawang tuhod sa iisang linya, magkakaroon tayo ng posisyon na ganito, na parang bumubuo ng X sa pagitan ng mga hita at mga binti. Lumalabas ito kadalasan dahil sa pagkasira sa loob ng kasukasuan ng tuhod. Maraming kalamnan ang kasali rito at pwede nating pagtrabahuhan para mapabagal ito at para mapanatili ang magandang kalidad ng ating mga tuhod sa pinakamatagal na panahon na posible. Ang unang kalamnan na dapat nating pagtrabahuhan ay ang kalamnan na quadricep, na siya ring pinakamaskular na bahagi ng ating tuhod. Ito ay matatagpuan sa harap ng ating tuhod, lalo na ang basto interno, na siyang pinakamedial na bahagi sa loob ng hita. Ang bahaging ito ang tumutulong magpatatag ng tuhod at protektahan ito sa lahat ng ating mga gawain araw-araw. Pero hindi lang iyon. Ang mahinang paa, arko ng talampakan at kalamnan na sumusuporta rito ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng ating mga tuhod papaloob. Sa madaling salita, pansinin mo kung paano, sa pamamagitan ng simpleng pagsusulit na ito, maaari nating itong makita. Tumayo ka na ang mga paa ay magkahiwalay ng kasing lapad ng balikat at ipatong ang mga paa mo sa panlabas na gilid ng talampakan. Tulad ng nakikita mo, kapag ginawa mo ito, may tendensya ang mga tuhod na lumihis palabas. Ngayon, subukan mong gawin ang kabaligtaran. Ipatong ang paa mo sa sahig at itulak ito papaloob. Gagawin natin ito para magkaroon ng X na posisyon at mas makita ang valgus ng tuhod. Hindi lang sa paa ang sikreto, kundi pati sa gluteus. Ilagay mo ang mga kamay mo sa may puwitan, pisilin mong mabuti ang mga gluteus mo at makikita mong uusad paabante ang balakang at iikot palabas ang mga binti mo. Mapapansin mong kapag pinipisil mo ang gluteus, tumataas din ang arko ng talampakan at nagbabago ang pagdikit ng paa sa sahig. Ang pag-ikot palabas na ito ay lumalaban sa valgus, nakabaligtaran ng galaw na iyon, at makakatulong din ito para maiwasan ang paglitaw nito. Maaaring mukhang komplikado ito, pero tandaan mo lang ang pinakasimple. Kailangan nating pagtrabahuhan ang tuhod, ang vastus internus, ang arko ng talampakan, at sa huli, ang gluteus maximus. Sa ganun, matatrabaho natin lahat ng kalamnan at masasaklaw ang lahat ng bahagi para mapabagal ang paglabas ng osteoarthritis at valgus ng tuhod. Kaya magsisimula tayo sa simpleng ehersisyo para palakasin ang arko ng talampakan. Bago tayo magsimula, gusto kitang imbitahan sa isang napaka-espesyal na event na isang beses lang nangyayari sa isang taon. Tungkol ito sa linggo ng mga tuhod, 7 araw ng mga ehersisyo at payo para mapabuti ang pananakit mo. Kahit ano paman kung may arthrosis ka, problema sa menisko, kontrabalanse, rotuliana, o anumang uri ng kondisyon na nagdudulot ng pananakit ng tuhod. Iiwan ko ang link dito mismo sa itaas, sa kanang sulok sa itaas ng screen o sa ibaba sa unang komento sa description. Pumasok dito, ilagay ang email mo para makapagrehistro. Makikita mo sa ibaba ang mga tatalakayin natin bawat araw at mas mababa pa ang schedule batay sa iyong bansa. At kung ayaw mong makaligtaan ang kahit anong komunikasyon tungkol sa event, iminumungkahi kong pagkatapos ibigay ang email mo, sumali ka sa WhatsApp group, isang komunidad na hindi makikita ang iyong numero. Ako lang ang makakapagpadala ng mensahe para siguradong hindi ka makaligtaan ng komunikasyon. Dahil alam naman natin kung paano ang mga email na kadalasan ay napupunta lang sa spam o promotions folder. Sige, pagkatapos nito, simulan na natin ang mga ehersisyo. Ang tanging kailangan mo lang ay isang upuan na mauupuan mo at isang sahig na mapapatungan ng iyong paa. Gusto kong isipin mo ang dalawang bahagi ng iyong paa na nakatapak ngayon sa sahig. Ang isa ay nangyayari dito mismo, sa bahagi ng base ng hinlalaki ng paa, at ang isa pa ay dito naman, sa bahagi ng sakong. Sa pagitan ng mga patong na iyon, makikita natin ang arko ng talampakan, na nagsisimula dito at tumataas hanggang sa umabot sa sakong. Maaari mong suriin kung gaano kalaki ang arko ng talampakan sa pamamagitan ng pagpasok ng iyong mga daliri. Kung halos hindi mo maipasok ang iyong mga daliri, ibig sabihin, flat ang paa mo kaya nakakatulong ito sa pagkapaling ng tuhod. Kung maipasok mo hanggang sa unang palangge, gaya ng ginagawa ko, ibig sabihin ay normal ang arko ng talampakan at sapat ang lakas nito para mapanatili ang bolt ng talampakan. Ano man ang resulta, mahalagang pagtrabahuhan ito dahil humihina ang mga kalamnan
habang tumatanda, lalo na sa edad 50 at 60. Paano natin gagawin ito? Subukan nating paglapitin ang dalawang puntong iyon. Magkapareho ang suporta ng hinlalaki, malaking daliri sa paa, at suporta sa isang voluntaryong isometric contraction. Pansinin mong mabuti ang ginagawa ko. Kinokontrata ko ang mga kalamnan, tumataas ang arko ng paa, makikita kung paano sila kumikilos at tumitigas. Pagkatapos, nire-relax ko. Ipasok ang mga daliri sa ilalim, mapapansin na pag kinontrata, bahagyang tumataas ang arko. Hawakan, tapos i-relax. Ilalapit ko ang kamera para mas makita mo. Tingnan mong mabuti habang binabawasan ko ang suporta sa pagitan ng dalawang punto. Kinokontrata ko na. Napansin mo, di ba? May konting pagkontrata sa likod, pansin ang pagtaas ng arko ng talampakan, tapos i-relax ko ang paa at nagre-relax ito. Ang mga kalamnan na sumusuporta sa arko ay umaabot din sa likod at binti. Tara, gawin natin ang ika-4 na ulit. Pansinin mong mabuti. Pwede kang magpasok ng isang daliri para mas maramdaman mo. Kinokontra ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6 at i-relax. Napansin mo, di ba? Dahil sa zoom ng camera, mas malinaw na ngayon. Tara na sa ika-5. Kinokontra ko 2, 3, 4, 5 at i-relax. Ayos, gagawa pa tayo ng 5 pa. Gaya ng sabi ko, pwede mong ipasok ang daliri para maramdaman ang pagkontra ng kalamnan sa loob ng fascia, plantar 3, 4, 5 at i-relax. Huwag mainip, sa umpisa talagang mahirap gawin ito ng tama at ikoordinado. Matagal ko na rin ginagawa ito na may traction. Ang mahalaga ay subukan mo dahil habang mas sinusubukan mo, mas magiging epektibo ang ehersisyo. Mas magiging maganda ang utos na ipinapadala ng utak mo sa mga kalamnan at mas maganda rin ang magiging resulta. Tulad ng lahat ng bagay sa buhay, habang mas ginagawa mo ito, mas gumagaling ka. Gawin na natin ang huling 3 kontraksyon. 1, 2, 3, 4, 5, pahinga, 3 na may traksyon, 2, 3, 4, 5, pahinga. Inirerekomenda kong gawin mo ito sa magkabilang panig. Mahalaga ang kalamnan sa paa na madalas nakakaligtaan at makakatulong ito sa tuhod at balanse, lalo na kung ikaw ay nakatatanda. Ikokontrata natin, 2, 3, 4, 5, pahinga, huling ulit, sige ulit. Kinokontrata ko, 2, 3, 4 at 5. Tandaan, sinusubukan kong paglapitin ang suportang ito sa isa pa para palakihin ang arko. Ilagay ang talampakan sa sahig, tatayo tayo at magpapatuloy sa ika-2 ehersisyo. At ito ay isang squat gamit ang panlabas na gilid ng paa para palakasin muli ang mga kalamnan sa bahagi ng paa at pati na rin ang mga kalamnan sa bahagi ng puwitan. Inirerekomenda ko na gawin mo ito malapit sa isang kasangkapan, malapit sa pader o malapit sa isang upuan. Lalo na mahalaga na siguraduhin nating ligtas tayo habang ginagawa ang buong routine. Ilagay ang panlabas na gilid ng paa at paghiwalayin ng bahagya, mas malapad lang sa balikat. Sa posisyong ito, hindi kailangan ng malaking effort. Simple lang ang hinihiling ko. Bahagya mong baluktutin ang iyong mga tuhod, mga 30-40 degrees, at pagkatapos ay tumayo ka ng tuwid, habang nananatili ang suporta sa gilid ng paa. Ano ang layunin natin dito? Ulitin natin. Mas malakas na pagkontrata ng fascia na, yan, plantar, mas malaking katatagan at magsisimula na ring gumana ang mga quadriceps at gluteus. Ulitin natin, pumwesto ulit at gawin ang 10 ulit. Kung masakit paa mo, magsapatos ka. Kung nawawala balanse mo, lumapit sa mesa. Simulan na natin. Bumaba ka hanggat kaya mo. Balik sa unang posisyon, bibilangin natin yung nauna. 2 na yon. Bumaba ulit. Balik taas sa squat. Subukan nating itulak ang puwitan pa atras. Subukan nating i-flex ang balakang na parang uupo tayo sa sahig. 3. Ulitin natin. Bumababa ako. Laging ang panlabas na gilid ng paa ko ang nakasuporta. 4. Sige, bumababa ako. 6. Bababa tayo ng kaunti. Babalik tayo 7. At kapag okay ka na, pwede mo nang subukang lumayo. Dito, pababa ako ng pababa. 8. 2 na lang natitira. Bumababa ako. Huling ulit, bababa tayo at isa pa bilang bonus. Kasi hindi rin natin mabilang ang una. At taas, ang galing ng trabaho. Puwit, quadriceps, paa. Punta naman tayo dito sa tabi. Higa sa gilid, 2.
Para ituloy ang mga mas simpleng ehersisyo, sundan mo ako, magpapatuloy tayo sa isa sa mga paborito kong ehersisyo para sa puwit. Ang kabibe exercise ay maaaring gawing mas mahirap gamit ang maliit na elastiko. Napakadali lang nito. Kahit baguhan ka, madali mo itong matutunan. Higa lang tayo sa tagiliran at siguraduhing maayos ang posisyon. Gusto kong ilagay ang aking mga binti sa 90 degrees na baluktot gaya ng ipinapakita ko dito na ang mga paa ay nasa ilalim mismo ng aking puwitan. Sa itaas, pwede ilagay ang kamay para suportahan ang ulo habang ang isa naman ay nasa sahig para matatag ang katawan. Galaw ito na dapat lang sa balakang gawin. Iwasan ang paggalaw ng gulugod at dibdib habang ginagawa. Mula rito, habang magkadikit ang mga sakong, gusto kong paghiwalayin mo ang mga tuhod hanggat kaya mo. Buksan hanggang sa abot ng iyong makakaya. Ang tamang punto ay kung kailan nagsisimulang gumalaw ang katawan na mula sa paghaharap ay tumataas na papunta sa kisame. Iyon ang dapat iwasan. Panatilihin natin ang posisyon sa dulo ng ilang segundo. 1, 2, 3 at mag-relax. Dahan-dahang pagdikitin. Kontrolado. Buksan. 1, 2, 3, 4 at mag-relax. Gagawa tayo ng 10 gamit ang kanang paa. Tapos ituturo ko ang pangalawang paraan gamit ang elastiko sa kaliwang paa. Mag-relax tayo. 3 na ang nagawa natin. Sige, gawin natin ulit. Ibuka, panatilihin ang posisyon. 1, 2, 3, 4 at mag-relax. Saan natin ito mararamdaman? Lalo na dito, sa bahagi ng puwitan. Sa ilan sa inyo, kulang ang galaw ng balakang. Sa iba, magaan lang ito. Huwag mag-alala. Magdadagdag tayo ng hirap mamaya. Gawin na natin ang pang-anim. 2, 3, 4, 5. Relax, pinaghiwalay ko. Pansinin mong palagi magkadikit ang sakong at paa ko. Relax. 3 pa ang natitira. 1, 2, 3, 4, relax. Huli na! Sa una, tila madali, pero mahirap kung tama ang gagawin. Tinitiyak ko sa iyo na nakakapagod talaga ang ehersisyong ito. Ako na madalas itong ginagawa at may malakas na mga glute, ramdam ko na napapagod talaga ang glute ko ngayon. Para magpalit ng side, ang gagawin lang natin ay ililipat ang ulo sa kabilang side at gagamitin natin ang elastiko. Gusto ko itong ikumbina sa isang maliit na clip kasi ang clip ang tutulong sa atin para maipasok natin ang tension na gusto natin. Makikita natin, pupwesto tayo sa ating panimulang posisyon, gagamitin natin ang maliit na clip na ito para bigyan ng kaunting tension sa bandang tuhod. Isasara natin, pupwesto tayo sa panimulang posisyon. Tandaan, mahalagang ilagay ang sakong sa ilalim at ang tuhod ay 90 degrees. Mula rito, ilalagay ko ang kamay sa harap at ihihiwalay ang mga tuhod. Pareho pa rin ang prinsipyo. Pero ngayon, kaibigan, baka hindi mo na mabubuka ng husto dahil limitado na ang elastiko. Ang lawak ng galaw, panatilihin natin ng 3 segundo nang matindi sa dulo ng kilos, ramdam natin kung paano nililimitahan ng elastikong banda ang galaw natin. Tara, gawin na natin ito. 3 na ang nagagawa natin. Panatilihin natin ng 3, 4 na segundo sa itaas na bahagi at kung nararamdaman mong hindi sapat, dagdagan pa ang tensyon, isara mo pa ng kaunti. Ang elastikong yan ay sulit sa 4. Ihiwalay. 5. May natitira pa akong 5. Ihiwalay. 6, ihiwalay. 7. Ihiwalay. 8. Huling 2. Tara kunin. Salamat. 9. Huling ulit. Ayan. At 10. Mag-relax tayo. Tanggalin ang elastiko. Magandang trabaho. Sa puwit, pwede tayong magtapik-tapik kung tense o pagod. Tapos lilipat sa mas specific na ehersisyo sa gitnang bahagi. Paborito ko rin ito. Iminumungkahi kong gawin ito sa magkabilang panig habang nasa video. Kailangan gawin ito dahil maaaring magdulot ng imbalance. Aakyat ako ng kaunti para hindi ako makita sa kamera at aayusin ang posisyon ko. Kapantay ng kamay ko ang ulo ko. Iuunat ko ng buo ang binti habang nakaturo sa harap ang paa at nakabaluktot pa rin ang binti sa ilalim. At mula rito, tingnan mo, sumasayad ang dulo ng paa ko sa sahig tapos itataas ko ito ng bahagya. 30, 45 degree. Huwag nating susobrahan, ibababa natin pababa, tatamaan ang sahig at itataas ulit.
Yan ang mahalaga. Dito ay ang dulo ng paa. Tingnan mo. Ipapakita ko sa iyo dyan sa itaas na dapat laging nakaharap sa unahan. Hindi dapat ganito. Mali yon, kundi dapat ganito. Sa ganitong paraan, mas napapalakas ang tensyon ng kalamnan sa gitnang puwitan at binti. Hindi dapat nandito sa harap at hindi rin dito sa likod, kundi dapat nasa diretsyong linya ng katawan. Hinawakan natin sa ibaba at tinaas. Maganda, 4 o 5. Hindi ko alam. Hinawakan sa ibaba at tinaas 6. Hinawakan sa ibaba at tinaas 7, 3 na lang ang natitira, yun lang. Hinawakan sa taas. 8, 30, 40 antas. Huwag susobrahan ang taas dahil narito lang ang pinakamalakas na puwersa sa pahalang. Huli na, taas at pahinga. Iniaangat ko ang isang binti sa ibabaw ng isa pa, maliliit na tapik sa antas ng balakang. At magpalit tayo dahil napakahalaga na magtrabaho sa magkabilang panig. Ulitin natin. Inilalagay ko ang mga binti ko sa antas ng singit, iniunat ng buo pataas at ang dulo ng paa nakaturo sa akin. Huwag kalimutan. Dapat hindi nakaturo sa kisame ang dulo ng paa. Mali yon dahil nag-iiba ang pwesto ng balakang. Mas mainam kung nakaturo ito sa harap. At mula rito, ang gagawin natin ay itaas ang binti na yan nang hindi nawawala ang posisyon na yan. Pansinin na ang dulo ng paa ay nakaturo sa harap. Ibababa ito nang hindi sumasayad sa sahig, tapos aakyat ulit ng walang pahinga. 2, aakyat ulit tayo. 3. Akyat 4. Akyat 5. Pakiramdam ng pagkapagod sa antas ng balakang, 6 sa antas ng pelvis. Dito sa gilid, 7. 8. Ang huli, 9. Huling ulit, hinawakan at 10. Napakagaling. Ipatong ang paa, hampasin. Mismo dyan kung saan matatagpuan ang mga kalamnan na maaaring pagod at huminga, tandaan mo. Natapos na natin ang unang 2 ehersisyo sa paa. Ngayon, gagawin natin ang ikatlong ehersisyo para sa puwitan at maglalaan ng oras para sa vastus medialis ng quadriceps sa tuhod. Tamang-tama, bilang huling ehersisyo, gagawin natin ang tulay na parang palaka. May 2 paraan dito, gamit o walang elastiko. Ituturo ko pareho, pero pinakamadali yung walang elastiko. Ilagay natin ang mga binti sa 90 degrees, pagdikitin ang mga paa. Gaya ng nakikita mo sa larawan sa itaas, parang magkadikit talaga sila. Tuhod. Hinahayaan mo bang bumagsak? Hindi kailangang umabot sa sahig, basta pabayaan mo silang bumagsak. Gawin mo lang ayon sa kaya mo at ilagay ang kamay sa antas ng sahig. Gusto kong itaas mo ang iyong balakang ng pinakamataas na kaya mo, pinapagana ang pinakamalakas na pagkontrata dito sa bahagi ng puwitan, ibaba natin at itaas ulit. Kung gusto nating magdagdag ng elastiko, napakadali lang. Mula sa panimulang posisyon, balutin natin ang mga tuhod gamit ang ating elastiko. Huwag masyadong higpitan. Ang hanap lang natin ay kaunting tensyon, kaunting resistensya. Mag-click tayo. Hayaang bumagsak ang mga tuhod palabas. Ilagay ang mga paa, gaya ng nakita na natin dati, na magkadikit ang talampakan ng mga paa. Mas mahirap tingnan ngayon dahil sa elastiko, kaya panatilihin ang tensyon. Gusto kong maglaro tayo at itaas ang balakang. Halos pareho lang ito. Pero may panlabas na resistensya sa paghiwalay ng tuhod. Gagawa tayo ng 10 sabay-sabay. Hawakan natin sa ibaba, magkadikit ang talampakan ng mga paa. Itaas natin. Gusto kong ipitin mo ng sobrang higpit ang gluteus mo. Parang may credit card sa pagitan ng puwet mo na ayaw mong mahulog. Hawakan natin sa ibaba, balik tayo sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. Relax, hawak sa ibaba at balik sa taas. 2, 3, 4, 5. Relax. Meron na tayong 3, 4 sa tingin ko. Hawak sa taas. 2, 3, 4, 5. Ang galing. Gawin natin ang huling 5. 2, 3, 4, 5. Palitan natin ang camera para mas makita mo ako. Hahawakan ko at taas. Hawakan at taas. 3 na lang, hawakan at taas. 2, huling ulit, taas.
Gagawa pa tayo ng dagdag, baka nalimutan ko. Magandang kontraksyon sa itaas na bahagi at mag-relax tayo, galaw ng mga binti para mag-relax. At dito natin tinatapos ang trabaho para sa mga gluteus. Ngayon, magpo-focus naman tayo sa ating mga quadriceps. Tatanggalin ang clip, itatabi ang elastiko at kukuha ng unan. Heto na, hihiga tayo ng nakatihaya. Iiwan ang isang binti na nakabaluktot at ang isa ay tuwid. Kuhanin mo ang unan at tiklupin sa kalahati para mas kumapal. Sunod, ilagay mo ito sa ilalim mismo ng tuhod mo para medyo nakaangat ito sa sahig. Pwede mo itong gawin habang nakaupo. Pwede ring nakahiga ng buo. Depende sa gusto mo. Kapag mas patayo ang posisyon mo, mas mahirap ang ehersisyo. Mula rito, mag-focus tayo sa tuhod at sakong. Tingnan mong mabuti. Gusto ko na ang dulo ng paa mo ay nakaturo lang pataas. Huwag mong ilalagay ang paa mo na nakaharap palabas. Palitan ko muna ang camera para mas makita mo. Heto na tayo. Dapat ang paa ay nakaturo lang talaga pataas. Hindi dapat umiikot palabas ang binti mo kahit kailan. Mula dito, gusto kong mag-focus ka sa espasyo sa pagitan ng tuhod mo at ng sahig. Yung espasyong tinatakpan ng unan na yan, gusto kong idiin mo yon ng todo. Nang hindi iniaangat ang sakong mula sa sahig na sobrang mahalaga, idiin natin ng malakas ang unan pababa para lumiit ang espasyo. Dito, mapapansin natin ang pagigting ng ating quadriceps at bibilang tayo ng 1, 2, 3, 4 at 5. Kumusta ang pakiramdam? Maganda ba? Masaya ako para sa'yo. Ito ang pinakasimpleng pag-igting ng quadriceps, ang pinakamahalagang kalamnan para maprotektahan ang tuhod. Kung ayos, magdadagdag pa tayo. Nilalapit ko ang dulo ng paa sa akin. Habang tinutulak ko ito, pababa gamit ang tuhod at hinihila rin papalapit. Ito ay lumilikha ng magandang pagsasanib ng mga kalamnan sa tuhod at mas maganda ang kalidad ng pag-igting. Tara, gawin natin. Hihiga ako, aayusin ang posisyon at gusto kong sabayan mo ako ng 10 ulit. Tandaan, dulo ng paa sa'yo, tapos sa kisame. Hindi natin ililihis ang paa. Ilalapit lang ang tuhod paatras at pipisilin ang unan nang hindi inaangat ang sakong. Tara, gawin natin ito. Magpapahinga ako. Idiin ng malakas ang dulo ng paa at panatilihin ng 1, 2, 3, 4 at 5. Dapat mapansin mo na tumitigas kahit papaano ang mga kalamnan na ito. Magandang senyales yan. Ibig sabihin ay napupunta ang effort natin sa tamang lugar na kailangan natin. Magpapahinga tayo. Idiin ang dulo ng paa. Huwag aalisin ang sakong. 1, 2, 3, 4, 5 at magpapahinga ulit. Tara, gawin natin to. Idiin ang dulo ng paa. 1, 2, 3, 4, 5, 3 at magpapahinga. Ulitin natin. Idiin ang dulo ng paa papunta sa akin. 2, 3, 4, 5, 4 na beses na. Gagawin natin ng 5 at pagkatapos ay magdadagdag tayo ng kaunting pagbabago para mas maramdaman mo. Idiin pababa. Dulo ng paa at 5, ayos. Kung nagawa mo ng maayos, pwede kang umabot hanggang dulo at gawin ng 10. Magmumungkahi ako sa iyo ng kaunting ibang bersyon na pinagsasama ng kaunti pa ang galaw ng tuhod at ang tindi. Ngayon, imbes na ilapag ang sakong sa sahig, gusto ko itong itaas at mawalay. At ang maliit na pagbabagong ito ay magpapahirap sa ehersisyo at magdadagdag ng tensyon sa tuhod mo. Kung masakit para sa iyo, manatili sa una. Kung madali naman, subukan ang level 2, madali lang din. Pareho lang ang prinsipyo. Pindutin gamit ang tuhod, nakaturo ang dulo ng paa sa atin. Ngayon, iangat ang binti at panatilihing tuwid mula balakang hanggang tuhod. Habang lumalakas ang pagkontrata, lalong mararamdaman ang pagtrabaho ng kalamnan. Gagawa tayo ng 5. Subukan mo ito sa bahay. Una, tapikin sa baba. Pinipisil ko gamit ang tuhod, iniunat ito, nakaturo ang paa sa akin. 5, 2, tara, 3 na lang ang natitira, pinipisil. Itinaas ang dulo ng paa. 3 at nagpapahinga, pinipisil, itinaas ang dulo ng paa at hinahawakan. 5 segundo, 4, nagpapahinga, huling ulit, pinipisil, iniunat ang dulo ng paa at nagpapahinga, ayos na ayos. Tinanggal na ang unan, natapos na ang basic at level 2 na ehersisyo sa quadriceps. Ngayon ay gagawa tayo ng maliliit na pag-urong sulong
habang nakabaluktot ang tuhod. Mas maginhawa ito at ngayon ay gagawa tayo ng medyo mas mahirap na ehersisyo para dito. Sa totoo lang, babalik tayo. Kailangan natin ang una na iyon, hindi ko alam bakit ko itinapon, pero kailangan pa rin natin ngayon. Ilalagay natin ito sa ibaba ng likod para maprotektahan ang bahaging iyon at ang gulugod. Lalo na kung nakakaramdam ka ng sakit kapag itinaas mo ang mga binti mo. Dahil yan ang gagawin natin. Itataas ang binti, pareho lang ang prinsipyo. Buong binti nakaunat, dulo ng paa nakaturo sa'yo. Mula balakang hanggang bukong-bukong ang tuwid na linya, tapos itataas ko ang binti. Hindi masyadong mataas, mga 15 o 20 sentimetro lang mula sa sahig, pinanatili ko ang posisyon bago magpahinga ulit. Mga kalamnan na nagtatrabaho, quadriceps, psoas, mahalaga para maprotektahan ang tuhod na yan. Kung nakararanas ka ng pananakit sa bandang ibaba ng likod, maglagay ka ng unan para magkaroon ka ng magandang suporta. At kung talagang nakakaramdam ka ng matinding pananakit, hilahin mo ang iyong pusod papaloob para maprotektahan ang ibabang bahagi ng likod. Panatilihing masikip ang iyong core at makakagawa ka ng ehersisyo ng ligtas. Gagawa tayo ng 10 ulit ng sabay-sabay, mag-relax, 2. Ulitin natin, palit tayo ng camera para mas makita mo. Itaas ang dulo ng paa. Mag-relax, 3. 7 na lang ang natitira. Tara, gawin natin. Dulo ng paa taas. At mag-relax, 4. Dulo ng paa. Nakaunat ang binti, taas. 5. Mag-relax. Ulitin natin. Dulo ng paa taas. Saan tayo nagsimula? Barkada. 6. Mag-relax. Dulo ng paa taas. 7. Mag-relax. 3 na lang natitira. Tara, gawin na natin to. Dulo ng paa. 8. Mag-relax. 2 na lang ang natitira. Patawad, dulo ng paa taas. Siguradong napansin mo na hindi ako magaling sa mga numero, siyam, huling ulit, dulo ng paa taas. Ayan at 10, ang galing. Simple lang ang mga ehersisyong ito, pero malakas ang epekto sa pag-urong ng kalamnan. Dapat ikonekta mo ang kalamnan sa isipan para mas epektibo. Hindi mo kailangan ng mabibigat na pabigat, hindi mo kailangan ng malalaking ehersisyo o mga komplikadong ehersisyo para talagang mapansin mo ang benepisyo at pagtrabaho ng mga kalamnan mo. Hawakan ang tuhod, gumulong at balik ka na agad sa panimulang posisyon. Natapos na natin ang trabaho sa paa. Tandaan mo, mahalaga ito pati na rin sa balakang at natapos na rin natin sa quadriceps. Nagawa na natin ang 3 pangunahing dahilan. Sa antas ng valgus ng tuhod, wala ka ng dahilan para hindi mapabuti ang kalusugan ng iyong tuhod at ang kalidad ng iyong buhay. Kung nagustuhan mo ito, tandaan na ang linggo ng tuhod ay mula ika-8 hanggang ika-15 ng Setyembre, isang natatanging kaganapan na 1 beses lang taon-taon. At dito, matututo ka ng maraming ehersisyo na tulad nito. Pero higit sa lahat, maraming mga kagamitan, estratehiya, mga paraan kung paano harapin ang sakit at mamuhay ng mas maganda ang kalidad ng buhay. Siyempre, para makapagpatala ka, iniwan ko na. Alam mo na, sa ibaba, sa unang komento, sa description, i-click mo lang ang link, ilagay ang iyong email at ayos na. Magkikita tayo sa ika-8 ng gabi. Walang iba kundi magpasalamat ako ng buong puso na nanatili ka hanggang dulo ng video. Sana maibahagi mo ito sa mga taong nangangailangan nito. Yung may problema sa tuhod, may valgus sa tuhod, o kahit yung mga nagbabalak magpa-opera. Ang ehersisyo ay pangunahing susi sa kalusugan at pangunang paraan para maibsan ang sakit. Wala nang iba, salamat ulit at magkikita tayo ulit napakaaga sa isa pa sa mga video ko. Paalam!